Paghihinay-hinay sa pagmumura, pagwawakas sa end of contract at pamamahagi ng COCO Levy Fund sa mga magsasaka. Ilalang ito sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte noon. At may natupad kaya? Yan ang tinutukan ni Cedric Castillo. I have nothing but the interest of my country. I'm really a rude person, but when I become a president, it will be a metamorphosis. I have to tone down on my cursing. Siya na mismo ang nagsabi na pag-upo niya sa pwesto, magbabago na ang palamurang Mayor Rody Duterte ng Davao City. Pero ano ang nangyari sa unang 100 araw ng administrasyon ni Presidente Duterte? Ang UN, hindi mo masolve yung patayan dyan sa Middle East. Kung ganun kayo kabastos, umalis na kami dyan sa inyo. Mumurahin kita dyan sa forum na yan. Nag-away kami nung ambasador niya, yung ambasador yung bakla. Nang nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabihin ko sa kanila, Hindi na yata mabilang kung ilang beses niyang minura at ininsulto ang United Nations, European Union at ang Amerika. Mr. Obama, you can go to hell. EU, better choose purgatory. Mismong mga kaalyado na nga ni Duterte ang nagpayong maghinay-hinay sa pagsasalita. The best defense that I can do is to insult you. Noong kampanya, naging maugong ang ENDO o end of contract, ang termino patungkol sa kontraktualisasyon ng mga manggagawa. Malinaw ang naging pangako ni Duterte tungkol dito. I will not allow contractualization. I consider it anti-people. Nitong Hulyo, inutusan ng Labor Department ang mga regional offices nito para i-profile ang mga establishmento na may contractualization. Sinuspindi rin ng DOLE ang registration ng mga bagong aplikante na contractors at subcontractors. Naglabas na rin ng Labor Advisory na ipinagbabawal ang labor-only contracting. Sa Kongreso, may 13 panukalang batas na patungkol sa security of tenure at contractualization. 9 naman ang nakapanukala sa Senado. The DNR is likewise directed to review all permits granted to the mining, logging, and other environmental sensitive activities to ensure compliance with government standards, and if warranted, amend, suspend, or revoke permits. Go ahead. 30 minahana ang sinuspinde matapos ma-audit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pinangako rin ni Duterte noong kampanya na ipapamahagi niya ang COCO Levy Fund sa mga magsasaka sa loob ng 100 araw ng kanyang pamahalaan. Ayon sa Presidential Commission on Good Government, umabot na sa 75 bilyong piso ang COCO Levy Fund. Sa isang pahayag ni Agriculture Secretary Manny Piñol, inutusan na siya ng Pangulo na trabahuhin ang pag-release ng pondo. Gusto raw ni Duterte na maipamahagi na ito sa katapusan ng taon. Ayon kay Piñol, nitong Setyembre, gumawa ng technical working group para rito. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.